Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas siya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Natapos na natin ang 4 na linggong paghahanda, 4 na linggo na sumisimbolo sa atin pong 4 na kandila sa korona ng Adbyento. So ito po ay korona ng Adbyento at ito na ang huling araw ng panahon ng Adbyento. Magpapalit na tayo sa liturhiya natin ng panibagong panahon. Yan ay ang panahon ng Kapaskuhan. Kaya ngayon nyo na lang ito makikita, mamaya aalisin na yan dahil nga magpapasko na. So, 4 na linggo tayong ginabayan ng ating liturhiya, ng ating mga pagbasa para sa nalalapit na pagdiriwang na siya nating aabangan naman mamaya. So, 4 na linggo at 9 na araw nating pinagnilayan ang kwento ng pag-ibig ng Diyos at lalong-lalo na ang katapatan ng Diyos. Sabihin nyo nga, tapat. Tulog. Sabihin nyo po, tapat. Yan. Isang katangian ng ating Panginoong Diyos, ang katapatan. Kaya nga ngayong araw na ito, muli ipinapahayag ni Zacarias, ang ama ni Juan, na tayo po ay inaanyayahang katulad niya, purihin natin ang Diyos dahil ang Diyos sa simula't simula pa ay naging tapat at hanggang ngayon tapat pa rin sa atin. Sabi nga niya, mula pa kung babalikan niyo po, yung ikalawang araw natin, yung salit-saling lahi na ipinaliwanag sa atin mula pa sa panahon ni Abraham hanggang sa isilang ang ating manunubos na si Jesucristo, lahat doon makikita mo na kahit ang tao nagkamali, kahit ang tao ay sumamba sa Diyos-Diyosan,
ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako na isusugo ang isang tagapagligtas. Kaya nga ngayon din, sa araw na ito, ipinahayag ni Zacarias na si Juan Bautista. Hindi siya ang tagapagligtas, pero siya ang huling tagapaghanda bago pa dumating o isilang ang ating pong manunubos. So, si San Juan Bautista ay isa lamang sa mga ipinakita at ipinakilala upang mas masabi natin na totoong tapat ang Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, tapat sa iyo ang Diyos. Diba? Sa buong taon, halimbawa lang, sa buong taon ng ating pong buhay, marami tayong mga pagkakamaling nagawa sa Diyos. Mga kasalanang ginawa natin, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, kaya nga yung pag-ibig, mas pinipili ng Diyos na mahalin ng tao kahit ang tao nagkakamali. Kahit ang tao nagkakasala, dahil nga ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Binitiwan ito ng Panginoon mula pa kay Abraham hanggang ngayon sa atin. Siya'y hindi nagbabago. Kaya nawa, isang katangian, isang biyaya na ating hilingin sa Diyos na tayo rin ay maging mukha ng katapatan. Sabihin niyo nga po ulit, tapat. Spell tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Bali-baliktarin mo man, tapat pa rin. Kaya nararapat lang na mas maging masaya tayo, magsaya tayo, magpuri tayo sa katapatan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Thank you.